Matapos nagbanta ng iilang salita si Meng Dai kay Chu Ziyu ay nanginginig naman na nagpalusot ang ating bida na kanyang sinabihan si Wallo Fei na tama daw ang sinabi ng kanyang master na kinakailangan niya sa ngayon ng kanyang iilang mga payo para sa kanyang cultivation. Nakapikit lang naman ang mga mata ni Wallo Fei na sumang-ayon na lang sa tugon sa kanya ng ating bida. Dahil kung ganoon daw ang sitwasyon mauna na lang daw siya sa kanila na bumalik doon sa Taisu Holy Ground. Sa ilang sandali makikita si Wallo Fei na naghanda na ng kanyang teleportation portal upang makabalik na sa Taisu Holy Ground, at ang dalawa naman ay tahimik nilang pinapanood si Wallo Fei na papaalis na sa lugar. Matapos makaalis ni Wallo Fei ay nakangiti naman na nagsalita si Chu Ziyu na ang kanya daw sister Wallo Fei ay masyadong mabait. Ngunit hindi pa natapos magsalita ang ating bida ay napasigaw na lang ito dahil biglang hinila ni Meng Dai ang tainga ni Chu Ziyu. Saad pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na hindi daw siya makapaniwala paano daw ba siya naging mapagbigay sa ibang babae. Makikita si Chu Ziyu na parang aso na kinaladkad ni Meng Dai papasok doon sa loob ng flying ship upang doon niya ipagpatuloy ang kanyang parusa sa kanyang manyakol na disciple. Napasigaw na lang si Chu Ziyu na ang kanya daw master ay masyadong walang awa sa kanya. At nang nakapasok na sila sa loob ng flying ship ay agad na itinapon ni Meng Dai si Chu Ziyu papasok sa loob ng flying ship at kitang-kita sa kanyang mukha na masyado itong galit na galit sa kawalang hiyaan ng kanyang disciple. Nagmamakaawa naman si Chu Ziyu na kanyang sinabihan si Meng Dai na mayroon pa daw siyang iilang mga bote ng rootless divine water, ang karamihan daw na nasa kanya ngayon ay ibibigay niya sa kanyang master basta huwag lang niya siyang parusahan. Sumagot lang naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na mayroong mukhang pagbabanta habang hawak-hawak niya ang latigo na huli na daw ang lahat para sa pagmamakaawa. Matapos paghahampasin ni Meng Dai si Chu Ziyu ng latigo ay hindi pa ito natapos dahil kanya na naman itong kinaladkad papunta sa kanyang silid sa flying ship upang doon na naman ito parusahan. Sabi pa ni Chu Ziyu sa galit na si Meng Dai na huwag daw niya gawin itong ganitong walang awa sa kanya habang nandito pa sila sa flying ship. Hindi naman nakinig si Meng Dai sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu bagkus kanya lang itong hinagis papasok sa kanyang silid sa flying ship. Si Chu Ziyu naman ay nanginginig sa ipinakitang asal sa kanya ng kanyang selosa na master. Inis lang naman na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu na masyado daw ba siyang walang awa, nagpapatawa daw ba ito dahil siya daw ang Taisu Holy Son, at ang kanyang sister Wallo Fei ay hindi siya mapapatawad kapag mayroong mangyaring masama sa kanya dito sa kanilang kinaroroonan. Nang marinig ni Chu Ziyu ang mga sinabi sa kanya ni Meng Dai ay makikita ito na parang sisiw na nagmamakaawa sa harapan ni Meng Dai na sana patawarin na siya ng kanyang master. Nagulat naman si Chu Ziyu na pinapawisan dahil kahit anong pagmamakaawa niya sa kanyang selosa na master ay hindi pa rin siya pinagbigyan nito bagkus sinabihan pa siya ni Meng Dai na lumuhad daw ito sa kanyang harapan. Dahil doon ay agad na lumuhad si Chu Ziyu sa harapan ng kanyang selosa na master upang mapatawad lang siya nito. At habang nakaluhod si Chu Ziyu ay seryoso naman na binabasa ni Meng Dai ang isang teknik, kahit na si Chu Ziyu ay kanyang tinawag ang kanyang babe master ay hindi pa rin siya pinansin nito dahil abala pa ito sa pagbasa ng teknik. Sa ilang sandali natuon ang kanyang pansin sa ating bida dahil sinigaw ng malakas na tinawag ni Chu Ziyu ang pansin ng kanyang babe master. Inis lang naman na tinanong ni Meng Dai na kung ano daw ba ang kailangan ng kanyang manyakol na disciple bakit daw ba ito masyadong maingay. Dahil pala gusto lang ipaalam ni Chu Ziyu sa kanyang babe master na ang teknik na kanyang binabasa ngayon ay kabaliktaran, naiinis lang naman si Meng Dai na kanyang tiningnan si Chu Ziyu na hindi makasalita dahil pati sa ganitong bagay ay napansin ng kanyang manyakol na disciple. Saad pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu habang kanyang binabasa ang teknik na gusto daw niya na magbasa ng ganito, at hindi daw niya babaguhin ang kanyang paraan sa pagbabasa ng libro. At dinagdag pa ni Meng Dai na ang kanya daw paraan sa pagbabasa nitong teknik ngayon ay wala nang kinalaman sa kanyang manyakol na disciple. Dahil doon ay bigla na lang tumayo si Chu Ziyu sa kanyang matagal na pagluhod sa harapan ni Meng Dai, sabi pa niya kay Meng Dai na simula daw ngayon hindi nagagana sa kanya ang mga pananakot na salita ng kanyang babe master, si Meng Dai naman ay hindi na lang nakasalita sa biglaan na pagbago ng ikinilos ni Chu Ziyu. Sabay tumalikod si Chu Ziyu na kanyang sinabihan si Meng Dai na ngayon daw ay aalis na siya sa kanyang silid dito sa flying ship, bilin sabi pa niya kay Meng Dai na magpahinga na daw dito nang tahimik ang kanyang babe master. Galit naman na tinuturo ni Meng Dai si Chu Ziyu na kanyang sinisigaw na kung bakit daw ba ito tumayo nang wala man lang kanyang pahintulot, kapag ito daw ay aalis ngayon ay huwag na siyang pumasok sa kanyang silid magpakailanman.
At nang nakaalis na si Chu Ziyu sa silid ni Meng Dai ay makikita naman si Meng Dai na kanya na namang pinalabas ang manika na kamukha ni Chu Ziyu upang kanya itong kukulamin. Dahil wala siyang magawa sa katigasan ng ulo ng kanyang manyakol na disciple, dapat na daw itong mamatay ngayon. Sa loob naman ng silid ni Chu Ziyu sa flying ship ay makikita si Chu Ziyu na tahimik na nakaupo. Sabay kanyang sinabihan ang kanyang system na tulungan daw niya siya na kanilang pag-aralan ang kanyang mga nakuha doon sa lihim na kaharian. Agad din naman binabati ng system ang ating bida dahil kanya daw na-detect na ang kanyang natanggap na gantimpala ay ang Shumi Mountain. Ngunit sa kasamaan na palad ang impormasyon ay bahagyang hindi pa nakumpleto, sabay pinakita ng system ang impormasyon ng Shumi Mountain, ito daw ay isang congenital treasure, ang grade ay hindi pa natukoy, ang function daw nito ay hindi masusukat na laki at hindi masusukat na bigat, bukod pa doon ay hindi ito masisira, at maaring sirain ng anumang mga formation, at kapag mas malakas ang host ay maaring makapagpalabas ng kapangyarihan ng kayamanan na ito. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang nalaman dahil ito daw talaga ang congenital treasure. Ngunit natuon naman ang pansin ni Chu Ziyu sa kanyang inilagay na formation sa kanyang silid dahil mayroon daw tao ang pilit itong sinisira. Ang tao pala na nagbabalak na sirain ang inilagay ni Chu Ziyu na formation ay walang iba kung hindi ang selosa na si Meng Dai. Nagtataka naman ang dalawang babae na disciple na kanilang tinanong si Meng Dai na kung ano daw ba ang ginagawa ng Yun Xia Pickmaster sa labas ng silid ng ibang tao. Sumagot naman sa kanila si Meng Dai na ang nasa loob daw ng silid na ito ay ang kanyang disciple, dahil hindi man lang daw siya nakapaglagay ng boundary formation sa kanyang silid ng tama, kaya pumunta siya dito upang turuan siya kung paano ito itatama. Masyado naman namangha ang dalawang babae sa Yun Xia Pickmaster dahil kanya daw disciple ang masyadong gwapo na ang Holy Son. Sa loob naman ng silid ni Chu Ziyu ay masyado namang nagtataka si Chu Ziyu kung ano na daw ba ang kanyang dapat na gawin sa mga oras na ito, dahil pala makikita si Meng Dai na dahan-dahan ang pumasok sa silid ng ating manyakol na bida, at nang nakapasok na si Meng Dai sa silid ni Chu Ziyu ay tahimik naman niyang tinitingnan ng ating bida na nagpapanggap na natutulog sa kanyang silid. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu habang nagpapanggap na natutulog, na kung bakit daw ba pumunta sa kanyang silid ang kanyang master sa ganitong oras, sabay hinawakan ni Meng Dai ang kamay ng ating manyakol na bida, at habang kanya itong pinagmamasdan na mayroong halong pag-alala ay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na masyado daw itong tanga dahil hindi man lang niya napansin na mayroon pa siyang nakatago na sugat sa kanyang katawan. At agad na nga pinakain ni Meng Dai si Chu Ziyu ng pil upang maghilom na ang sugat nito sa kanyang katawan. Bahagya naman naiinis si Meng Dai sa kanyang sarili dahil dapat hindi daw niya ginambala si Chu Ziyu dahil baka ito pa ang dahilan na mas lumala pa ang kanyang nakatagong mga sugat, pero kahit ano pa man daw mas maganda pa rin na ligtas at buhay ang kanyang manyakol na disciple at hindi siya namatay, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Si Chu Ziyu naman ay kanya na lang nasabi habang masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang selosa na master na hindi daw niya inaasahan na ganito ang ikikilos ng kanyang babe master sa kanyang silid ngayon. Gusto daw niya itong ganitong kaganapan. Ngunit nagulat naman si Chu Ziyu dahil bigla na lang huminto sa paglalakad si Meng Dai papaalis sa kanyang silid. Napapaisip na lang si Chu Ziyu na kung ano na naman daw ang balak na gawin nitong kanyang selosa na master bakit ito huminto sa paglalakad. Iniisip naman ni Meng Dai na mayroong halong pagtataka dahil karaniwan naman daw na ikinikilos nitong si Chu Ziyu ay masyadong maingat, at kahit naman daw natutulog siya ay magising siya kapag mayroong anomalya sa kanyang paligid. Sabay tiningnan ni Meng Dai habang nakahiga sa kanyang higuan si Chu Ziyu na napapaisip na kung nagpapanggap lang daw ba itong kanyang manyakol na disciple na natutulog upang makaiwas sa kanyang mga parusa, habang si Chu Ziyu naman ay pinapawisan dahil baka nabisto na siya ng kanyang selosa na master. Sa ilang sandali nagtataka si Chu Ziyu dahil bakit pinunasan ni Meng Dai ang kanyang labi. Iniisip naman ni Chu Ziyu na baka pagkatapos panasan ng kanyang master ang kanyang labi ay baka halikan siya ng kanyang master ng palihim, ito daw ay masyadong masarap sa kanyang pakiramdam kapag iyon ay nangyari. Ngunit taliwas sa kanyang iniisip dahil sinuntok siya ni Meng Dai ng napakalakas sa kanyang mukha at ito ay galit na kanyang sinigawan si Chu Ziyu na itigil na daw nito ang pagpapanggap na natutulog, at sa kanya pa mismong harapan. Hindi lang doon dahil binigyan din ng malakas na suntok ni Meng Dai si Chu Ziyu sa kanyang tiyan ng napakalakas na nagdulot ng pagkabulwak ng dugo ni Chu Ziyu sa kanyang bibig. Sabay tumalikod si Meng Dai upang makaalis na sa silid ng ating manyakol na bida,
Si Chu Ziyu naman ay kanyang pinigilan ang kanyang selosa na master na huminto daw muna ito dahil mayroon lang naman daw silang dalawa na hindi pagkakaintindihan. Sa isip-isip naman ni Meng Dai habang naiinis na papaalis sa silid ng ating bida na gumagawa na naman daw ito ng palusot na mayroon lang silang hindi pagkakaintindihan, dapat na daw mamatay ang kanyang manyakol na disciple. At dako naman tayo sa bahay pa inuman, makikita dito ang mga kalalakihan na kanilang pinag-usapan ang mga nangyari doon sa lihim na kaharian. Sinabi din ng isang lalaki sa kanyang dalawang kasama na kung hindi pa ba daw nila narinig na ang Taisu Holy Sun ay masyadong malakas. Lahat daw na nakakita sa mga nangyari doon sa lihim na kaharian ay kanilang nasaksihan kung gaano kalakas ang Taisu Holy Sun, at bukod pa daw doon mayroon din nagawa ang Taisu Holy Sun na masyadong kamangha-mangha dahil nagawa pa daw niyang ma-attract ang Thunder Trials, at yun daw ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming bilang ng mga Great Saints na mga demonyo. Natatawa naman ang lalaki na disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm sa kanyang mga narinig na pinagsasabi ng mga tao sa bahay painuman. Mayabang pa niya na sinabi sa kanilang lahat na ang kanila daw pang-apat na Sword Master ng kanilang tribo ay nandoon din sa Wangchuan River. Ngunit si Chu Ziyu ay masyadong kasuklam-suklam dahil ginamit pa niya ang Thunder Trial upang magawa lang niyang mapatay ang ibang mga Great Saints ng ibang mga tribo. Sinabi din niya sa lahat ng mga tao na nakakatuwa daw silang lahat dahil humanga sila kay Chu Ziyu sa kabila ng kanyang hindi makatao na gawa. Nagalit naman ang dalawang lalaki sa pinagsasabi sa kanila ng disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm at hindi nila mapigilan na mapatayo, at ang isa ay hinampis niya ang kanyang kamay sa lamesa dahil ano daw ba ang kanyang pinagsasabi sa kanila. Natuon naman ang pansin ng disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm sa kanyang likod dahil mayroong isang babae na natatawa sa kanyang mga pinagsasabi. Ang babae pala na ito ay si Adi Chinday na nanggaling sa Yaosi Holy Ground. Sinabi pa niya sa lalaki na disciple ng Unlimited Sword Realm na kanya daw siyang tatanungin, na kung bakit ang pang-apat na Sword Master ng Unlimited Sword Realm ay hindi bumagsak kahit na marami ang mga Great Saints ang nandoon na namatay. Dinagdag pa niya na di ba ang kanilang pang-apat na Master Disciple ng kanilang Sword Realm ay nagbabalak na patayin si Chu Ziyu noong Taisu Holy Sun Ceremony, pero sa bandang huli siya pa ang namatay, at naniniwala daw siya na alam ito ng lahat, at bukod pa daw doon bakit kanyang nasabi na nakapunta ang kanilang pang-apat na Sword Master sa Wangchuan River. Nainis naman na itinuro ng disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm na kanyang itinuro si Chinday. Sinabi pa niya na kung naglakas daw ba ito na loob na kanya siyang guluhin, hindi naman siya pinansin ni Chinday bagkus kanya lang tinawag ang waiter upang tanungin kung ilan daw ba ang kanilang babayaran sa kanilang nabili na inumin na tsaa. Sinabi pa niya sa kanyang mga kasama na kung alam naman daw ng bawat isa, ang karapatan at ang mali ay kinakailangan pang ipaliwanag, sa ngayon daw ay kailangan na nila na umalis sa lugar na ito ngayon din. At dako naman tayo sa Taisu Holy Ground. Makikita dito si Chu Ziyu na kanyang tinitingnan ang kanyang gwapo na mukha sa salamin at kanya na lang nasabi na ang kanya daw master ay masyadong walang awa sa kanya. Mabuti na lang daw bumalik na sa normal ang kanyang bibig dahil sa malakas na suntok ng kanyang master. Ngunit napatigil naman siya sa pag-iisip sa pagmamaga ng kanyang bibig dahil mayroon siyang naamoy na isang mabango na inihaw. At nang lumabas siya sa kanyang silid ay nakita niya sa labas sila Qinyi at si Luo Qinyu. Nakangiti naman na tinawag ni Luo Qinyu si Chu Ziyu na kung kumusta na daw siya. Sinabi pa niya kay Qinyi na ang kanya daw uncle na si Chu Ziyu ay sa wakas nandito na. Masaya naman na binabati ni Qinyi ang kanyang uncle na si Chu Ziyu dahil matagal daw siyang naghintay sa kanya. Sabay dali-dali itong tumalon upang kanyang yakapin ang kanyang uncle. Natuwa naman si Chu Ziyu nang kanyang nakita ang pag-unlad ng cultivation ni Qinyi dahil hindi na daw ito masama. Dahil sa ngayon daw ay tumuntong na ito sa Divine Bridge Stage. Mukhang hindi na daw siya mabubuli ng kahit na sino. Masaya naman na mayroong binubulong si Qinyi sa ating bida, samantalang si Chu Ziyu naman ay masaya na kanyang pinapakinggan ang mga sinabi sa kanya ni Qinyi. At sabay nagpasalamat si Chu Ziyu kay Luo Qinyu sa kanyang paggabay kay Qinyi, habang si Luo Qinyu naman ay nakangiti lang na kanyang tinitingnan sila Chu Ziyu at si Qinyi. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na parang mayroong masamang binabalak na ang pagpapasalamat daw ay isa lamang salita. Agad din naman lumapit sa kanya si Chu Ziyu, saad pa ni Chu Ziyu kay Luo Qinyu na kung paano daw ba siya magpapasalamat sa kanyang sister Luo Qinyu. Seryoso naman na sinabihan ni Luo Qinyu si Chu Ziyu na kung paano na lang daw kaya na pumunta na lang siya sa kanyang silid mamayang gabi at gawin nila doon ang madalas na ginagawa ng mag-asawa. Dahil sa mga sinabi ni Luo Qinyu ay makikita si Chu Ziyu na lumabas ang mga dugo sa kanyang ilong,
Samantalang si Luo Qingyu naman ay mayroong pinalabas sa kanyang kamay na isang item, sabi pa niya kay Chu Ziyu na mayroon daw siyang item dito, baka gusto daw ito ng ating bida. Nagulat naman si Chu Ziyu nang malinaw niyang nakita ang item na hawak-hawak ni Luo Qingyu at sinabi pa niya kay Luo Qingyu na ang kanya daw item na hawak-hawak ngayon ay isang formation item na sandata, ito daw ay masyadong mataas na antas na item. Naguguluhan naman si Qingyi na kanya siyang tinanong kung ano daw ba ang formation na sandata. Paliwanag pa sa kanya ni Luo Qingyu na gaya daw ng ipinahiwatig ng pangalan nito, ang gamit daw nito ay formation na sandata. Itong formation flag daw ay binibilang-bilang isang formation na sandata, ngunit minsan lang ito magagamit kaya hindi talaga ito nabibilang, ngunit iba ang mga armas sa pagbuo, maaari silang gamitin ng paulit-ulit, tulad ng mga regular na tool, at medyo bihira, hindi ito isang bagay na mabibili kahit saan. Si Chu Ziyu naman ay kumikinang ang kanyang buong paligid nang kanyang marinig ang paliwanag ni Luo Qingyu patungkol sa formation na sandata na kanyang hawak-hawak dahil kanya daw itong nakuha matapos niyang pumatay ng 3 mga Saint King level cultivator noong nakaraan, ito daw ay kahintulad sa isang pseudo-emperor grade compass, at dapat din daw alam ng ating bida ang halaga nito kumpara sa kanya. Nakangiti naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Luo Qingyu na gusto daw niya ang item na kanyang pagmamay-ari. Natatawa lang naman na pinagyayabang ni Luo Qingyu ang item kay Chu Ziyu. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na kung ano daw ba talaga ang kanyang gusto, magsalita daw ito ng maayos dahil baka hindi niya maintindihan ang kanyang mga paliwanag kung bakit niya ito gusto. Pinapawisan naman na itinuro ni Chu Ziyu ang kanyang sarili at ito ay nagtanong kay Luo Qingyu na kung ibig daw ba niyang sabihin na kanyang sabihin sa kanya ang tuntunin ng kanyang sister Luo Qingyu. Dinagdag pa ni Chu Ziyu na pwede na daw gawin ng kanyang sister Luo Qingyu kung ano ang kanyang gustong gawin sa kanya, basta ibigay lang daw ng kanyang sister ang item dahil masyado daw itong mahalaga para sa kanya. Nagbigay naman ng kondisyon si Luo Qingyu kay Chu Ziyu upang kanya daw ibigay sa kanya ang item na formation na sandata, saad pa niya kay Chu Ziyu na makalipas daw ng 2 araw kapag lumabas na daw ang babae na puti sa kanyang katawan ay subukan daw ng ating bida na mamula siya sa kahihiyan sa kanyang mga kamay. Kapag kanya daw gagawin ang kanyang ipapagawa sa kanya ay pwede na daw niyang ibigay itong item. Napapaisip naman si Chu Ziyu sa ipapagawa sa kanya ni Luo Qingyu habang pinapawisan, dahil ang ibinigay daw na kondisyon sa kanya ay madali lang pakinggan, ngunit sa totoo lang daw ito ay masyadong mahirap, kaya daw ito mahirap dahil ang nakaputi na anyo ng kanyang auntie Luo ay mayroong yelo na kagandahan, at isa pa mahirap paibigin ang ganoong uri na ugali. Paano daw niya ito paibigin? Ito daw ay napakahirap. At ang pangalawa daw na mahirap sa kondisyon na ito dahil ang isang katauhan ng kanyang auntie Luo ay masyadong malakas, kapag bigla-bigla daw siyang kikilos, upang kanya siyang paibigin, baka yun pa ang dahilan upang magalit siya sa kanya, at panigurado na sa isa lang niya na sampal ay siguradong ito pa ang kanyang ikamamatay. Nagtanong naman si Luo Qingyu kay Chu Ziyu na kung ano daw ba ang ikinatakot nito sa kanyang ibinigay sa kanya na kondisyon. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu habang pinapawisan na huwag na daw itong mag-alala dahil maliit lang naman daw ang kanyang ikinatatakot, pero kinakailangan daw na ibigay niya sa kanya ang item kapag nagawa na niya ang kanyang ibinigay na misyon. Natuwa naman si Luo Qingyu sa pagtanggap ni Chu Ziyu sa kanyang ibinigay na misyon. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na hindi na daw ito masama dahil ang kanya daw katapangan ay dapat lang bigyan ng isang malaking papuri. Mayroon namang inabot si Chu Ziyu na isang bote sa kanyang sister Luo. Saad pa niya kay Luo Qingyu na ang laman daw nitong bote ay isang cherry blossom na alak, ito daw ang ibinigay sa kanya noong nakaraan ng Yao Si Holy Daughter, maari daw niya itong tikman. Wala namang pag-alinlangan si Luo Qingyu dahil agad niya na kinuha ang alak na ibibigay sa kanya ni Chu Ziyu, namumula naman ang mukha ni Chu Ziyu nang sinabi sa kanya ni Luo Qingyu na kanya daw kakausapin ng isa niya na katauhan sa kanyang katawan na huwag niya siyang bubugbugin kapag mayroon itong ginawang hindi kaaya-aya sa kanya. Sabay ininom na nga ni Luo Qingyu ang ibinigay sa kanya na alak ni Chu Ziyu, si Chu Ziyu naman, ay kanyang sinabihan si Luo Qingyu na pagkatapos daw nitong kanilang pag-uusap ngayon ay kanya nang guguluhin ng isang katauhan ng kanyang sister Luo, pero naguguluhan daw siya kung ano ang nais ng kanyang sister Luo bakit gustong ipagawa ng kanyang sister ang ganitong misyon sa kanya. Nakangiti lang naman na kanyang kinindatan si Chu Ziyu na kaya lang naman daw niya ito ipinagawa sa kanya dahil gusto lang niya ng kasiyahan. Ito daw ay masyadong kapana-panabik dahil pinaliligawan daw niya sa kanya ang kanyang sarili. Si Chu Ziyu naman habang nakikinig sa mga sinabi sa kanya ni Luo Qingyu ay nagdurugo ang kanyang ilong, at kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na kung wala daw pagnanasa ito ay walang bisa,
ang pagnanasa daw ay walang laman at ang walang laman ay ang pagnanasa. Para sa kanya daw ang mga babae ay kahintulad sa isang kulay rosas ngunit isa pa rin itong kalansay kahit gaano pa sila kaganda. At kahit na ang mga diyosa ay kailangan pa rin na magbawas ng kanilang dumi. Natatawa naman si Luo Qing yun ang kanyang nakita ang reaksyon ni Chu Ziyu sa kanyang harapan. Sabi pa niya kay Chu Ziyu na ngayon daw ititigil na niya ang pang-aasar sa ating bida. Binabalak pa naman daw sana niya na makipagpastahan sa kanyang isang katauhan. Kung sino ang mananalo sa kanila ay mananatili sa labas ng kanyang katawan ng isang buwan, at ang matatalo ay mananatili sa loob ng kanyang katawan. Sabay kanya na namang kinindatan si Chu Ziyu, dahil ang ibig lang naman daw niyang sabihin na nasa kamay ng ating bida kung mananatili siya ng matagal sa kanyang katawan. Nagsalita naman si Chu Ziyu na kung paano daw na kapag ang kanyang Auntie Luo ay na-inlove sa kanya, sasamahan daw ba siya ng kanyang Auntie Luo o baka silang dalawa ay sumama sa kanya. Natulala naman si Luo Qingyu sa tanong sa kanya ni Chu Ziyu at ito ay bahagyang hindi nakapagsalita. Sabay nakangiti siya na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na masyado daw malaki ang tiwala ng ating bida sa kanyang sarili, at kapag nagkagusto daw ang kanyang isang katauhan sa kanya ay gayon din naman siya. Sa loob ng silid ni Chu Ziyu ay pinakita ng kanyang system ang kanyang kasalukuyan na dashboard. Ang kanya daw special constitution ay Primordial Sacred Constitution. Isang minor completion, ang kanyang sword intent, ay Heaven-Killing Sword Intent Formation Stage. Ang technique, ay Dao Jing, Foundation Forging Chapter. Ang Sacred Constitution Technique ay isang Taisu Emperor Mantra. Ang Dao Palace Chapter Secret Technique, ay ang Xing Secret Technique na kanya ng napagdalubhasaan. Ang Dan Mantra Middle Scroll ay isang lason, ito ay kanya na din napag-aralan, ang Human Emperor Punch, ay kanya din napagdalubhasaan, ang Z Secret Technique, ay baguhan pa lang siya, ang kanyang 36 True Martial Art, ay kanya na din napagdalubhasaan, ang Dao Secret Technique, ay bago pa lang sa host, ang Sword Technique Everything Ends na ang Xian, ay mayroong 1,127 na puntos na lamang ang natira. Nang nakita ni Chu Ziyu ang kanyang dashboard sa kanyang system ay kanya na lang nasabi na ang bilis daw ng kanyang cultivation ay masyadong mabagal. Tinanong pa niya sa kanyang system na kung mayroon daw ba itong ibang mga idea kung paano pabilisin ang kanyang cultivation. Sinabi naman sa kanya ng kanyang system na mayroon daw siyang idea kung paano pabilisin ang kanyang cultivation. Dinagdag pa ng system sa ating bida na maaari daw gamitin ng host ang kanyang system, upang gayahin at magsulat ng cultivation technique na eksklusibo para sa sarili ng host upang madagdagan ang bilis ng kanyang cultivation. Ngunit ang paggaya ng teknik ay nangangailangan ng maraming breakthrough points, hindi lang doon dahil kinakailangan din ng host na magbigay ng mga materyales. Napapaisip naman si Chu Ziyu na kanyang tinanong ang kanyang system na kung bakit naman daw kinakailangan pa ito ng iilang mga materyales. Ayon pa ng kanyang system na kinakailangan daw ng ating bida na mangolekta ng pamamaraan tungkol sa 5 elemento at iilang mapagkukunan at iwanan ito sa kanya para kanyang ma-synthesis ang paggaya. Dagdag pa ng system na ang mas maraming teknik ay mas mahusay, mas maganda daw na kanyang kolektahin ang teknik ng 5 elements at ang 9 sources. Dahil sa mga sinabi ng system kay Chu Ziyu ay wala na lang itong magawa, at kanya na lang sinabihan ang kanyang system na kinakailangan pa daw niya ng isang araw upang kanyang pag-isipan ang mga sinabi sa kanya ng kanyang system. Sabay itinaas ni Chu Ziyu ang kanyang isang daliri at kanyang tinanong ang kanyang system na kung ano daw ba itong plus sign. Namangha naman ng system dahil ang host daw ay nakahanap ng bangkay na Primordial Sacred Constitution, katulad ng host, ang pagkonsumo daw nitong lahat ay isang pamamaraan na maaring makakuha ng karagdagang Primordial Sacred Constitution points. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang mga nalaman galing sa kanyang system, dahil ang pagdagdag daw ng mga puntos upang lumakas, ay katulad na din sa pag-level up ng walang limitasyon. Ngunit kung gaano daw kalaki ang kontinente ng Tianqiong ay kahintulad din sa paghahanap ng bangkay ng primordial na sagradong konstitusyon ay parang paghahanap ng mga karayom sa isang dayami. Pero bahala daw, hahanap na lang daw siya ng paraan, at ang ibang isyu patungkol dito ay kanya na lang iisipin sa ibang oras. Napatigil naman si Chu Ziyu sa kanyang paglalakad dahil kanyang nakasalubong sa labas ng kanyang silid si Mu Feiyan, at ito ay nakangiti na kanyang tinawag ang ating bida. Wala namang ano-ano ay agad na lumapit ang ating bida sa kanya sabay kanyang hinawakan ang balikat nito. Sinabi pa ni Mu Feiyan sa ating bida na nakangiti na alam daw niya na masyadong busy ang Holy Sun, kung kaya napagdesisyonan na lang niya na huwag siyang gambalahin sa kanyang silid,
sana daw huwag siyang sisihin ng Holy Sun sa ilang araw na hindi pagpunta sa kanya. Nakangiti naman na hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ni Mu Feiyan na kanya itong tinanong na kung ano naman daw ang ginagawa ng kanyang minamahal noong araw na hindi sila nagkikita. Namumula naman ang mukha ni Mu Feiyan na kanyang tinitingnan ng kanyang minamahal na ang ating manyakol na bida. Sinabi pa ni Mu Feiyan sa ating bida na si Qin Yi daw ay sinimulan na niya ang kanyang pag-cultivate, habang matibay pa ang kanyang pundasyon sa kanyang katawan at kinakailangan pa rin na palakasin pa ang kanyang katawan. Ngayon daw ay naghanda siya ng iilang mga spiritual na mga medicines at nagbayad ng mga servants upang maghanda ng medicinal bath. Sinabi naman ni Chu Ziyu kay Mu Feiyan na ang kanya daw trabaho ay masyadong mahirap, sabay kinuha ng ating bida ang bitbit ni Mu Feiyan na basket upang siya na daw ang magdala nito. Kinikilig naman si Mu Feiyan sa kabaitan ng kanyang minamahal at kanya itong niyakap, saad pa niya sa ating bida na ang Holy Sun daw ay abala sa kanyang cultivation. Maari daw iwanan ng Holy Sun ang mga ganitong gawain sa kanya. Nakangiti naman ang ating bida halatang mayroong binabalak, na kanyang sinabihan si Mu Feiyan na siya daw ay tunay na mabait at mayroong kakayahan na babae, sa ngayon daw sumunod ito sa kanyang silid kasama siya. Mas lalo namang namula ang mukha ni Mu Feiyan nang sinabi sa kanya ng ating bida na pupunta silang dalawa sa loob ng silid ng kanyang minamahal. At nang nakapasok na silang dalawa sa loob ng silid ng ating manyakol na bida ay wala naman silang sinayang na oras dahil agad nilang sinimulan ang kanilang madalas na ginagawa kapag mayroon silang libre na oras, at kitang-kita si Mu Feiyan na napasigaw dahil kinain ng ating bida ang kanyang iniingatan na kayamanan. Dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya ay nilakasan pa ni Mu Feiyan ang kanyang pag-ungol sa loob ng silid ng ating bida, at halata sa kanyang mukha na masyadong nasarapan sa kanilang ginagawa at ito ay masyadong pinapawisan. Dahil sinusulit nilang dalawa ang gabi na ito habang magkasama pa sila sa isang silid. Makalipas ang isang gabi, pinakita sa eksena sa labas ng silid ni Chu Ziyu na sumikat na ang araw. At sa loob naman ng silid ay makikita ang dalawa na kakatapos pa lang sa kanilang matinding bakbakan. Nagsalita si Chu Ziyu kay Mu Feiyan na mayroon daw siyang dalawang bagay na gustong itanong sa kanya. Sumagot naman sa ating bida si Mu Feiyan na sabihin lang daw sa kanya ng kanyang minamahal ang dalawang bagay na itatanong sa kanya. Bulong sabi naman ni Chu Ziyu kay Mu Feiyan na kinakailangan daw niya ng bangkay ng isang primordial sacred constitution, at high-level cultivation technique. Makalipas ang ilang oras sa labas ng silid ng ating bida ay makikita ito na tahimik na nag-cultivate, at kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na ipapaubaya na lang daw niya sa kanyang auntie Lu ang pagsabi kay Qin Yi na mawawala sila ng ilang araw. Natuon naman ang pansin ng ating bida sa kanyang likod dahil bigla siyang tinawag ni Mu Feiyan at ito ay mayroong kasama na isang babae. Nagsalita naman ang babae sa ating bida na siya daw ay ang elder ng Daoyun Peak ay binabati ang Holy Sun, ang babae pala na ito ay si Wei Ye ang Daoyun Peak elder. Agad din naman tumayo ang ating bida at ito ay nagbigay ng paggalang, sinabi pa niya na hindi na daw kinakailangan na magbigay sa kanya ng paggalang ang elder ng Daoyun Peak. Dinagdag pa ng ating bida na narinig daw niya kay Feiyan na siya daw ang intel patungkol sa Primordial Sacred Constitution na mga bangkay. Sumagot naman sa ating bida ang elder ng Daoyun Peak na yun daw ay matagal na panahon na ang nakalipas. Ayon pa niya na noong kanya daw nakaraan, noong panahon nakakapasok pa lang niya sa level ng Godly Skill Stage, inayos daw siya ng Holy Ground upang tumungo sa Tianyuan City, doon sa battlefield. Ang kanya daw pakikipaglaban doon ay masyadong walang awa dahil maraming bilang na mga demonyo ang kanyang mga napatay at kahit ganoon masyado pa rin marami ang mga demonyo ang humahabol sa kanya. Hinahabol daw siya noon ng isang demonyo na tumuntong na sa antas ng Lesser Saint. Siya daw ay kanilang na-corner sa harap ng isang kuweba na wala na siyang ibang matatakbuhan. Ngunit sa hindi niya inaasahan mayroon siyang aksidente na natapakan. At ito ay nagdulot ng pagkahulog niya patungo sa ilalim ng kuweba, at sa gitna ng madilim na kanyang pagkahulog sa ilalim ng kuweba ay napadpad siya sa isang ginintoan na lawa sa pinakailalim ng kuweba. Sa pangyayari na yun ay nakita niya ang isang tao na nakaupo sa gitna ng gintong lawa. Ang nilalang daw na kanyang nakita noon ay mayroong hindi maipaliwanag na aura na dumadaloy sa kanyang katawan. Noong kanya na sanang tanungin ng nilalang kung ano ang pagkakilanlan nito ay sa hindi niya inaasahan dahil ang isang halimaw na humahabol sa kanya ay bigla na lang lumitaw sa kanyang likod at ito ay naghahanda na ng pag-atake upang siya ay patayin. Pero sa kabutihan na palad napatigil ang halimaw sa pag-atake sa kanya dahil ang gintong tubig sa lawa ay bigla na lang itong tumaas upang pigilan ang halimaw na siya ay patayin. Siya daw ay iniligtas ng nilalang na nasa ilalim ng kuweba.
Sa pangyayari na iyon ang gintong lawa ay nasaksihan niya mismo sa kanyang dalawang mata kung paano nilamon ng gintong alon ang katawan ng halimaw na humahabol sa kanya. Sinabi din niya sa ating bida na ang kanya daw nakaraan ay hindi niya alam kung ano ang gintong lawa na kanyang napuntahan, pero ngayon kanya daw naisip na baka ang gintong lawa na iyon ay isang lifeblood ng Primordial Sacred Constitution. Napapaisip naman si Chu Ziyu sa mga kwento sa kanya ni Elder Ways dahil sa mga salaysay daw ngayon ni Elder Ways ito daw ay parehong tunog ng bangkay ng Sacred Constitution. Sabay tinanong ni Chu Ziyu si Elder Ways na kung naalala pa ba daw niya kung saan ang tamang lokasyon ng kuweba na kanyang napuntahan. Sumagot naman sa ating bida si Elder Ways na naisip lang daw niya sa panahon na iyon ay makatakas, at noong bumalik siya sa Holy Ground ay tapos na ang digmaan nila laban sa mga demonyo. Kung kaya hindi daw niya naalala ang tamang lokasyon, ngunit naalala daw niya ang iilang daanan kung paano siya nakapunta sa lugar na iyon. Sabay mayroong ipinakita na isang mapa si Elder Ways kay Chu Ziyu, sabi pa niya na ipapakita daw niya sa ating bida ang iilang parte ng battlefield na kanyang napuntahan noon, sabay itinuro niya kay Chu Ziyu ang isang lugar na marahil nandoon ang kuweba na kanyang napuntahan. Matapos magpaliwanag si Elder Ways ay nagpasalamat naman si Chu Ziyu sa kanya dahil daw sa malaking naitulong niya na pagbigay sa kanya ng mga impormasyon kung saan pwede nahanapin ang Primordial Sacred Constitution Corps. At nang papaalis na si Elder Ways ay sinamahan naman siya ni Elder Mu papaalis sa lugar, bilin sabi pa ni Chu Ziyu kay Elder Ways na huwag daw niyang kalimutan na bumalik dito sa kanyang lugar upang kanyang kunin ang kanyang gantimpala kapag matagumpay niyang mahanap ang Primordial Sacred Constitution Corps. Sumang-ayon naman si Elder Ways sa sinabi sa kanya ng ating bida. Matapos makaalis ang dalawa ay napapaisip naman si Chu Ziyu dahil ngayon daw alam na niya kung paano hanapin ang corpse, ngunit wala daw siyang mga impormasyon patungkol sa mga teknik, sa ngayon daw ay dahan-dahanin na lang niya ang paghanap sa mga ito. At kinabukasan daw ay ang simula na niya sa ibinigay sa kanya na kondisyon ng kanyang sister Luo na kanyang paibigin ang kanyang auntie Luo. Ngunit napatingin naman si Chu Ziyu sa kanyang unahan dahil ang kanya daw mother and son seal ay nanginginig, dahil pala nakita niya sa kanyang gilid ang isa pa niyang minamahal na naglalakad sa damuhan, pero hindi pa rin matukoy ni Chu Ziyu kung sino daw itong babae na ito, kung ito daw ba ay ang kanyang master or ang kanyang sister Wallo Fei. Makalipas ang kinagabihan ay lumapit kay Chu Ziyu si Wallo Fei sabay kanya itong tinanong na kung naistorbo daw ba niya ang Holy Sun sa kanyang cultivation. Sinabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na nakangiti na huwag na daw mahiya sa kanya ang kanyang sister Wallo Fei at isa pa tawagin na lang daw niya siya sa kanyang pangalan, at samahan daw siya ng kanyang sister na maupo habang nag-uusap silang dalawa. At tamang-tama daw dahil mayroon siyang nakalimutan na ibigay sa kanyang sister. Masaya naman na tinanong ni Wallo Fei si Chu Ziyu na kung ano naman daw ang kanyang gustong ibigay sa kanya. Agad naman nagpalabas si Chu Ziyu ng isang prutas. Sinabi pa niya kay Wallo Fei na ito daw ay nagpapanatili ng kagandahan na prutas, sana daw pananatilihin ng kanyang sister ang kanyang kagandahan magpakailanman. Manghang-mangha naman si Wallo Fei sa ibibigay sa kanya ng kanyang minamahal dahil masyado daw itong mahalagang prutas. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na kaya lang naman daw niya ito ibibigay sa kanyang sister dahil gustong-gusto daw niya siya, kung kaya ang ganitong meron siya ay kailangan niyang ibigay sa kanyang sister. Samantala sa hindi naman kalayuan sa kanila ay natatawa naman ang auntie Luo ng ating bida habang kanyang tinitingnan ng dalawa na masyadong sweet sa isa't isa, at kanya na lang nasabi na ang gusto daw pala nitong si Chu Ziyu ay ang mga babae na mas matanda pa sa kanya. Namangha naman si Chu Ziyu dahil mayroong ipinakita sa kanya na isang bagay si Wallo Fei, saad pa ni Wallo Fei sa ating bida na kanya daw narinig na naghahanap siya ng iilang mga teknik, sa loob daw ng bagay na ito ay mayroong maraming mga teknik, kasama na din dito sa loob ang kumpletong Taisu Emperor Mantra, at huwag daw kalimutan ng ating bida na kanya itong wasakin matapos niyang mabasa ang lahat ng mga teknik na nandito sa loob dahil ayaw daw niya na ibahagi ito sa labas. Hinawakan naman ni Chu Ziyu ang kamay ni Wallo Fei na kanya siyang sinabihan na huwag daw mag-alala ang kanyang sister dahil kapag matapos na daw niyang mabasa ang lahat ng mga teknik na nandito sa loob ng bagay na kanyang ibinigay sa kanya ay agad niya itong wasakin. Dahil hindi daw niya hahayaan na mayroong iba ang makaalam nitong mga teknik na kanyang ibinigay sa kanya, sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ayon daw sa Taisu Holy Ground Rules, dapat ang Holy Master lang ang dapat makaalam ng kumpletong teknik ng Taisu Emperor Mantra. Ngunit itong kanyang sister Wallo Fei daw ay hinahayaan siya na kanyang mabasa ang kumpletong teknik ng Taisu Emperor Mantra. Mukhang nagbunga na daw ang pagkakaroon niya ng paboritismo. Sabay hinigpitan ni Chu Ziyu ang paghawak niya sa kamay ni Wallo Fei. At makikita na mahigpit itong niyakap ng ating bida,
Masyado naman namumula ang mukha ni Wallo Fei na natulala dahil sa higpit ng pagyakap ng kanyang minamahal sa kanya. Sinabi pa ng ating bida kay Wallo Fei na masyado daw mabango ngayon ang kanyang sister Wallo Fei, masyado daw itong masarap sa kanyang pakiramdam, masyado naman nabigla si Wallo Fei dahil walang pag-alinlangan na hinalikan siya ng kanyang minamahal nang wala man lang pahintulot niya. At makikita si Wallo Fei na hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman kung siya ba ay matutuwa o magagalit sa ginawa sa kanya ng ating bida, samantalang si Chu Ziyu naman ay nakangiti lang sa kanyang biglaan na paghalik kay Wallo Fei, at agad itong humingi ng patawad dahil hindi daw niya mapigilan ang kanyang sarili, dahil masyado daw talagang maganda ang kanyang sister Wallo Fei, kaya niya nagawa ang paghalik sa kanya. Sa ilang sandali makikita ang dalawa na naglalambingan sa gitna ng liwanag na buwan. Sinabi pa ng ating bida kay Wallo Fei na ang liwanag daw ng buwan ngayong gabi ay masyadong maganda, ito daw ay kahintulad ng kanyang sister Wallo Fei, at kitang-kita naman sa mukha ni Wallo Fei na ito ay masyadong nasarapan sa ginawa sa kanya ng ating manyakol na bida, dahil pala gumalaw na naman ang malademonyo na kamay nito at mayroon itong dinukot sa ibabang parte sa katawan ni Wallo Fei. Makalipas ang kinaumagahan makikita ang ating bida na kanya nang binuksan ang pintuan ng kanyang silid at halata sa mukha nito na maganda ang kanyang gising, dahil sa mga magandang kaganapan na nangyari sa kanya. At ngayon daw ay ang araw kung saan sisimulan na niyang paibigin ang kanyang Auntie Luo, at sa katunayan daw ay nagtira siya ng kanyang stamina para sa araw na ito, upang magawa niyang mapanghawakan ang kanyang Auntie Luo. Natatawa na lang ito dahil ang kanyang Auntie Luo daw ay hindi naman nalalayo sa ibang mga babae na kanyang mga nakasama, sa katunayan ang kanyang Auntie Luo ay kahintulad lang ng kanyang babe master na kinakailangan pang pangibabawan ng dahan-dahan upang bumigay ito. Hindi daw sila kahintulad ng kanyang sister Wallo Fei na kinakailangan na ipakita sa kanya ang iyong tunay na nararamdaman sa iyong puso na mayroong kakaunting pagmamatigas para bumigay sa kanya. Habang si Mo Fei naman ay kinakailangan lang ng kakaunting pagdamana para siya ay makuha. Samantala ang kanya namang magandang sister Luo ay kinakailangan lang na puntiryahin ang nalulugod sa kanya at kulitin siya sa ilan na mga salita, may pagkakataon pa daw na siya ay makakuha ng ilang goodies sa kanya o hahayaan na makakuha siya ng ilan. Ngunit laban daw dito sa kanyang Auntie Luo, mayroon daw siyang ibang paraan upang kanya siyang makuha sa kanyang mga kamay. Ang paraan daw na ito ay kanyang ibahin ang kanyang kaisipan para sa kanya, sabay tinawag na nga ng ating bida ang kanyang Auntie Luo at ito ay nagbigay ng paggalang.